ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, las 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, ini ang Headliners Boss. Adlaw kita subong sang Webes, Marso 19 tuig 2026. Talo sa inyo regular nga anchorman Joseph Paul Tarosa, ako naman si Marian Grace Erenyata, kagkaroon sa aton mga headline. Bag-o nga task force sa Western Visayas, magabantay sa hulag sang presyo sang gatong. Biyahe sang jeep sa Iloilo City, nagapabilin nga normal sa piyak sang panawagan sang piston nga untat biyahe. Traffic aid nga naaresto sa drug bypass operation sa distrito sang Haro, ginpadalaan sang termination order sang TTMO. Iloilo City Government nagpain sang 9 million pesos para sa mga atleta nga nagpasakop sa Vivra Ami 2026. Schools Division Office of Iloilo nga Iloilo Giants nagapanguna sa gihapon sa nagapadayon nga Vivra Amit sa syudad sang Pasig. Numero sa mga overseas Filipino workers sa Middle East nga taga Iloilo Province nga nag-request sang repatriation naglabot na sa masobra isa ka gatos. 29 sa ila nakapauli na. DSWD Negros Island Region nakarelease ang masobra sa 1 billion pesos nga emergency cash assistance sa mga naapektuhan sang Bagyong Tino. Kag 88 hard on the spot sa liberation of Panay Job Fair activity sang Peso, Iloilo City. Philippine Standard Time, las 4:11 sa hapon. Kag sa karon sa detalye sang aton mga balita. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Kadungan sang RDRMC first quarter meeting, gintuko naman ang task force sa Western Visayas nga magatutok sa hugot nga pagbantay sang hulag sang presyo sang produktong petrolyo kag sa balaklon sa rehiyon. Ang task force ang pamunuan sa Department of the Interior and Local Government Region 6, kaupo ng mga miyembro sang ahensya ang Department of Energy, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Office of the Civil Defense kag Philippine National Police. Suno kay DILG 6 Regional Director Juan Govian Engeniero, tinutuyo sang task force nga siguraduhon nga nagakaigo ang pagpatuman sang price adjustment sa mga gasolinahan sa rehiyon amuman ang pagbantay kontra sa hoarding kag overpricing. Nagpagwa naman sa direktiba si RD Engeniero sa tanan nga local government units sa Western Visayas nga paandoron naman ang ilatag sa Local Price Coordinating Council o kon LPCC. Sa karon ginpahayag sang DILG chief nga activated na ang masobra isa ka gatos nga LPCC sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Biyahe sang jeep sa syudad sang Iloilo nagapabilin nga normal sa piyak sang panawagan sang piston nga untat biyahe. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nagapabilin nga normal ang biyahe sa syudad sa Iloilo sa piyak sang panawagan sa pila ka transport group lamin ang piston nga maguntat biyahe. Nangin mataway naman ang pagpatigayon siyang rally sa pila ka grupo
Nagiliwat sa bahin sa Bonifacio Drive sa tubang sa Museo de Iloilo. Sa bahin sa Negros Island Region, nag-deploy naman sang patrol cars ang Land Transportation Office Negros Island Region agud magpasakay sa mga na-stranded nga mga pasahero. Sa bahin naman sang Iloilo Provincial Government, ginhanda sang PDRRMO ang ila Transport Contingency Plan. Pananglit may mga ma-stranded nga pasahero sa dalan pagi sa paghanda sang pila ka mga salakyan sang Kapitolyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gimpasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo nga ila ginamonitor ang posible epekto sang transport strike sang Huwebes, Marso 19. Inisandigman sa direktiba ni Iloilo Governor Arthur Davancer Jr. nga suno sa Kapitolyo nag-deploy sang standby vehicle ang provincial government agud masiguro nga wala sang may stranded nga empleyado sang probinsya. Pahayag sa Kapitolyo, may pila ka public utility vehicles nga konektado sa No to PUV Phase Out Coalition ang mag-upod sa nationwide transport strike bangod sang nagataas nga presyo sang gatong tugas sang krisis sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Traffic aid nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Haro, ginpadala na sang termination order sang TTMO. Ang detalye sang balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hindi na makabalik sa iya nga obra ang traffic aid nga naaresto sa drug buy-bust operations ang nagligid nga Lunes sa Barangay Kamalig, Haro. Ini ang pasalig na retired Colonel Alderico Garbanzos, head sang Traffic and Transportation Management Office sa TTMO. Sunod sa opisyal, napadala na nila sang termination order ang nasambit na traffic aid. Gani sa labing madaling na panahon, kakson na siya sa iya nga trabaho. Nakuhaan sang suspected shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos ang traffic aid sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Iloilo City Drug Enforcement Unit o kung CDAU. Ginapasuni man nga leader siya sang True Brown Style o kung TBS nga gang sa syudad sang Iloilo. Nagalaw naman si Garbanzos nga inina ang pinakauli nila nga personel nga madakpan. Nanindugan siya nga wala sang lugar sa serbisyo publiko ang mga nagagamit sang droga kag nagapasalig nga padayon ng ilang nga pagpatigayon sang internal cleansing sa ilang opisina pinaagi sa paghiwat sang regular nga random drug testing. Suno sa opisyal, yara sa 400 ka empleyado sang TTMO ang ginapaidalam subong sa random drug testing na ginalakipan sang police auxiliaries, green guards, traffic aids kag iban pa. Request for termination order na padala na naton, no? So sooner ma-terminate na siya because there is really nga may ebidensya, no? Atong request na ton may annex atong police blotter, no, nga sang aton nga Iloilo City CDU. And tani mangin amo na niyang last na may involved kami nga personnel kay kami ga-reminded nga hindi gid pwede kun aray ikaw sa public service. Subong lagi niya ako, no, amon ng schedule tani namon sang amon nga random drug test. So gitapos naton subong, no, ang police auxiliary, ang green guard, ang SST kag ang ASISO. Subong amo na, no, nag-spot kag random drug test kami sa ila. Part ini sang aton nga mga internal cleansing activities na ginaobra diri sa aton nga opisina. Ang gabahin sang pagpahayag ni retired Colonel Alderico Garbanzos, head sang TTMO. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nagpain sang 9 million pesos para sa mga atleta nga nagpasakop sa Wivraami 2026. Nagabalik para sa detalye sang balita si Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 9 million pesos ang assistance nga ginpayon sang Iloilo City Government para sa mga atleta na nagarepresenta sang Iloilo City Schools Division Office sa Western Visayas Regional Athletic Association o kung Wivraami 2026. Ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bugos ang suporta sang Iloilo City Government sa mga atleta sang syudad. Yara sa masobra 9 million pesos ang gin-allocate sang syudad para sa mga atleta halin pang publiko kag
pribado nga mga eskwelahan. Nalakip sa pondo ang 12,650 pesos nga allowance nga ihatag sa tagsa ka atleta. Ginhatagan man sila sang vitamins, transportation, ginpaidalom sa training, kag ginhatagan sang iban pa nila nga kinahanglanon. May masobra 800 ka atleta kag coaches ang delegasyon sang Iloilo City sa Wivra Amit na padayon nga ginahiwat subong sa Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Giants ang Schools Division Office of Iloilo nagapanguna sa gihapon sa nagapadayon nga Wivra Ami 2026. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanguna sa gihapon ang Schools Division Office of Iloilo nga Iloilo Giants sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic o kon Wivra Ami 2026 sa syudad sang Pasig. As of 2:52 p.m. sang March 19, may 54 na ka gold, 47 ka silver, kag 29 ka bronze ang SDO Iloilo. Rank 2 ang SDO Iloilo City nga Urban Blaze nga may 30 ka gold, 27 ka silver, kag 23 ka bronze. Rank 3 ang SDO Aklan Mighty Maroons nga may 21 ka gold, 8 ka silver, kag 25 ka bronze. Samtang rank 4 ang SDO Antique kag ginsundan sang SDO Capiz, SDO Rojas City, SDO Guimaras, kag SDO Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SDO Iloilo may 29 na ka-gold sa nagapadayon nga Para Games sa Wivra Ami 2026. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakakuha na sa 29 ka gold ang SDO Iloilo sa nagapadayon nga Para Games sa Wivra Ami 2026. Sunday sa official medal tally sa Wivra Ami 2026 as of 2:52 p.m. sang March 19, magluwas sa 29 ka gold nakakuha man ang Iloilo Giants sang 12 ka silver kag 5 ka bronze. Ang Golden Warriors sang SDO Capiz nga nagapangaduwa sa Para Games nakakuha naman sang 5 ka gold, 5 ka silver kag 2 ka bronze. Ang Mighty Maroons sang SDO Aklan nga rank 3 ang may 2 na ka gold, 9 ka silver kag 3 ka bronze. Rank 4 naman ang Blue Islanders sang SDO Guimaras. Rank 5 ang Urban Blaze ng SDO Iloilo City, Rank 6 ang Red Sprinters ng SDO Antique, Rank 7 ang Yellow Thunders ng SDO Rojas City, kag Rank 8 ang Pintados Bravehearts ng SDO Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag sang sports equipment ang Philippine Sports Commission o PSC sa lokal nga panguluhan sang Pasig City. Gin-turn over ni PSC Chairman Patrick Pato Gregorio ang basketballs, volleyballs kag footballs nga sarang mausar sa mga training, school activities kag local competitions. Gimbato ni Pasig City Mayor Stephen Palmares ang donation kadungan sa pagbisita ni Chairman Gregorio sa syudad sang Pasig sa opening sang Wivra Ami 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. numero sa mga overseas Filipino workers sa Middle East nga taga Iloilo Province nga nag-request ang repatriation naglabot na sa masobra 1 ka gatos. 29 sa ila nakapauli na. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot na sa masobra 1 ka gatos nga mga overseas Filipino workers sa Middle East nga taga probinsya sang Iloilo ang nag-request ng repatriation sa datos sang Iloilo Public Employment Service Manager o Peso. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Peso Head Cynthia Dario, gimpahayag niya masobra sa 14,000 ang na-profile sa probinsya nga mga OFW nga nag-obra sa Middle East. 106 sa ila ang nagpabutyag nga luya nga magpauli sa Iloilo. Sa masobra 1 ka gatos, may 29 na nga nakapauli sa Iloilo as of March 16 sa bulig man sa Department of Migrant Workers o DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o OWA, samtang ang iban padayon sa pagproseso sang ilang nga mga papeles. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho ay gatanyag sa semana sang Iloilo Job Fair sa bulan sang Abril. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Kadungan sa selebrasyon sang Semana sang Iloilo 2026 sa Abril, may hiwato naman nga job fair ang Iloilo Provincial Capital. Nagapang-agda ang Office of the Provincial Public Employment Service Manager sa mga nagapangita sang trabaho nga mag-upod sa Semana sang Iloilo Job Fair sa Abril 9 sa Casa Real de Iloilo, halin alas 9 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Bukas ini sa mga fresh graduate, skilled worker, kag job seeker nga nagapangita sang bag-o nga career path. Panugyan sang Peso Iloilo Province, magdala sang madamo nga kopya sang resume. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 88 hard on the spot celebration of Panay Job Fair sang Peso, Iloilo City. Ang detalye sa balita sa report ni Emeros Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 88 ka aplikante ang madinalagon nga na-hired on the spot sa ginpatigayang nga liberation of Panay Job Fair sang Peso, Iloilo City sang Miyerkules. Sa 1,000 ka aplikante, 88 ang gilayon nga nakakuha sang trabaho, samtang 485 naman ang qualified para magproseso sang employment documents. Kag masobra 700 ang gin-schedule para sa interview. Ang isa ka adlaw nga job fair ginhiwat sa Robinson's Place, Iloilo, kadungan sang Victory Day sang Miyerkules. Yara sa siyam ka BPO companies kag 41 ka mga lokal nga kumpanya ang nagpasakop sa nasambit ka job fair kung sa diin nagtanyag sila sang trabaho sa BPO, construction, healthcare, logistics kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Emeros Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Negros Island Region nakarelease ang masobra sa 1 billion pesos nga emergency cash assistance sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakarelease ang masobra sa 1 billion pesos nga emergency cash assistance ang DSWD Negros Island Region sa masobra sa 185,000 ka pamilya gikan sa 14 ka lokal nga panguluhan sa rehiyon nga naapektuhan sa Bagyong Tino. Ang mga benepisyaryo gikan sa Bagos City, Binalbagan, Himaymaylan City, Hinigaran, Isabela, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Bacolod City kag Canlaon City. Pahayag sa DSWD NIR padayon ng ila pagpaningwa para gilayon nga mahatagan ang tanan nga kwalipikado nga benepisyaryo bilang bulig sa ila pagbangon. Ang pagpanagtag sa financial aid kabahin sang emergency cash transfer o ECT program sang DSWD kag naisuno man sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang mga komunidad nga apektado sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 800 sa mga kapamilya nga naapektuhan man sa Bagyong Tino sa Kulasi Antique, nagbaton sang cash aid gikan sa DSWD6. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang cash aid ang masobra 800 ka pamilya gikan sa munisipalidad sang Kulasi Antique nga naapektuhan sa Bagyo Tino gikan sa DSWD Field Office 6. Gimpayag sa regional office nga ang 809 ka benepisyaryo mga slightly kag severely affected sa bagyo. Nagbaton sa tig 10,335 pesos ang mga severely affected nga pamilya kag 5,369 naman ang slightly affected nga pamilya sa idalam sa emergency cash transfer o ECT program. Ang pagpanagtag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayunon ang pagbulig sa mga naapektuhan tudod sa ila nga pag-recover. Samtang naghiwat man sang online registration sang basta beripikado mabilis ang serbisyo o BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Grupo sa mga tatay sa Kabangkalan City, Negros Occidental nagbaton sang 300,000 pesos nga livelihood aid gikan sa DSWD Pamana. Yari ang report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbanos ang livelihood aid ang isa ka grupo sa mga tatay sa Kabangkalan City, Negros Occidental gikan sa Department of Social Welfare and Development kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kon OPAPRO pinaagi sa payapa at masaganang pamayanan o kon pamana program. Gimbaton sang Overflow Fathers Association ang 300,000 pesos nga livelihood grant bilang suporta sa rice retailing enterprise sang asosasyon. Gimpangunahan ni DSWD NII Regional Director Irwin Raso ang pag-turnover sang assistance kaupod ang pila ka mga lokal nga opisyales kag UPA-PRO. Sa iya mensahe, gimpahayag ni RD Raso nga ang involvement sa mga tatay sa asosasyon nagapakita sang ila katungdanan sa pagtukod sang malig-on nga komunidad. Ang pamana isa ka programa nga gindisenyo sa pagpasanyog sang paghidait, pag-uswag kag paghiliusa sang katilingpan sa mga mahuyang kag indi maserbisyohan nga mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sa 5 ka volcanic earthquake ang FIVOC sa Bulkan Kanlaon sa makaligan nga 24 oras. Naglabot naman sa 553 tonelada nga sulfur dioxide flux ang ginbuga sang bulkan sang Marso 18. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa bag-o nga ambulansya ang siyam ka ospital nga ginapadalaganan sa provincial government sang Negros Occidental. Kada balay bulol nga ginatagan sa isa ka bag-o nga ambulansya nga gimbaton sang ila hospital chiefs kaupod ang ila ambulance drivers. Lakis sa mga ginhatagan ang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa Silay City, Cadiz District Hospital sa Cadiz City, Lorenzo D. Zaico District Hospital sa Kabangkalan City, kag ang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City. May baguman nga ambulansya ang Ignacio Arroyo Memorial District Hospital sa Isabela, Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital sa Himamaylan City, Valladolid District Hospital sa Valladolid, Eleuterio T. de Sena Memorial Hospital sa Hinubaan, kag ang Merceditas Montilla District Hospital sa Sipalay City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga gin-turnover sa 30 ka pamilya sa Batad Iloilo ang 30 ka climate resilient nga mga balay sa idalon sang Purok Resilient Program sang Iloilo Provincial Government. Mismo si Iloilo Governor Arthur Davasar Jr. ang nagpanguna sa turnover sa mga balay nga may moderno nga disenyo. Ginhatagan prioridad sa programa ang mga pamilya nga nahamtang sa mga hazard-prone areas. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Governor Davasar nga sa baylo sa mga evacuation center, ginahatagan igtalupangon sa probinsya ang mga typhoon resilient nga mga balay para sa pagpangapin sa mga pumuluyong Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahatagan kahigaynon nga maka-avail sang libre nga driving course ang mga pumuluyot sa pila ka banwa sang probinsya sang Capiz, lakip ang katapos sang militar. Sa direktiba ni Land Transportation Office Western Visayas sa LTO 6 Regional Director Attorney Gaudocio Guidospan II kag Assistant Regional Director Jack Kunlo, naghiwas sang 15-hour theoretical driving course ang ahensya sa mga katapos sang Philippine Army personnel kag mga residente sa Camp Peralta. Yara sa 143 ang nagpaydalom sa seminar kabahin sang proseso agud maka-apply sang driver's license. Gimpagigbayo naman ni Bernard Bakay kag Jim Weliola sang LTO Traffic Safety Unit ang mga layi kag ang traffic laws lakip ang pagtudlo sang road safety awareness. Ang aktibidad ang langin madinilag-on sa pagpanikasugman sang LTO Dumalag District Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. si Bay Seaweed Nursery gimtahang sa Suwa, San Dionisio. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpahamtang ang Iloilo Provincial Government sa Provincial Agriculture Office sang sea-based seaweed nursery nga may 6 ka HDPE floating basket sa baybayon sang Barangay Suwa sa San Dionisio. Katuyuan sini nga masabat ang problema sa seaweed industry sa Northern Iloilo, partikular sa kinanglanon sang masaligan nga kuluwaan sang kalidad nga seaweed seedlings.
Ang disenyo sang nursery gin-adopt gikan sa pagtuon sang University of the Philippines Visayas College of Fisheries and Ocean Sciences. Kinaduso sini ang HDPE nga floating baskets para sa propagation kag maintenance sang seaweed planting materials. Ang nursery ang igatatap naman sang SWA Seaweed Growers Association nga ginalauman nga makabenepisyo sa mas ginpaayo nga seaweed strains, technical assistance kag technology transfer. Magasuporta man ng seaweed nursery sa ginapaabot nga seaweed culture laboratory nga ipahamtang sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:34 sa hapon. Kagamiyado ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas, adlaw kita subong sang Webes, Marso 19, 2026. Sa ngalan sang among mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Para sa Bagong Pilipinas, ako ang inyo tagbalita, Marian Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.